ang liwanag sa dilim. Isang malalim na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Si Don Ricardo, Rick Zamora, ang pinuno ng pinakamalaki at pinaka-impluensyal na Zamora Holdings, isang higanteng korporasyon sa real estate at development sa Pilipinas, ay biglang bumagsak sa marmol na sahig. Nagsisisigaw ang kanyang mga kasama at nagkakagulo ang mga ehekutibo, bagaman mayroong 12-dosenang tao, walang isa man ang nakakilos. Sa sandaling iyon, sa isang sulok ng lobby, may isang gumalaw, isang 10 taong gulang na batang babae, doble ang pagkakabalot ng luma niyang apron sa baywang. Ang mga guwardiya ay lumapit. Binibini, delikado rito, umalis ka na, sabi nila, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, itinulak niya ang mga ito at sumigaw, umalis kayo, ako ang gagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Sa perpektong Italyano, lahat ng tao sa lobby ay nagulat. Nanggaling ba ang mga salitang iyon sa isang maliit na batang babae na kasama ng kanyang lola na tagalinis? Ngunit sinimulan na niyang kalagan ang kurbata ni Don Ricardo. Sa loob lamang ng 3 segundo, inilantad niya ang dibdib nito at maingat na inilagay ang pinagsamang mga kamay sa ibabaw ng buto. 120 120 compressions. Sa bawat minuto, may lalim na 5 sentimetro. Mas perpekto pa sa nakasulat sa aklat-aralin. Ano kaya ang lihim ng munting batang babaeng ito? Ito ang simula ng kwento ng isang 10 taong gulang na batang babae na nagligtas ng buhay ngunit pinalayas. Ang sikat ng araw sa umaga ay lumalaganap sa lobby ng Zamora Towers, isang modernong gusali sa gitna ng Makati. Ngayon ay hindi ordinaryong araw. Ang Pilipinas, na tinatawag na puso ng industriya ng real estate sa Asia, na sa loob ng mahigit 100 taon ay patuloy na bumubuo ng pinakamahuhusay na proyekto sa buong mundo. Ngayong araw ang pagdating ni Don Ricardo Zamora, ang pinakamalaki at pinakaimpluwensyal na pinuno ng Zamora Holdings na personal na magtatapak sa lupain ng Pilipinas. Sa loob ng korporasyon, kumalat ang mga chismis tungkol sa pagbisitang ito. Dahil ang chairman ay personal na dumating, hindi lamang ito simpleng inspection. Ang ilan ay naghula ng malawakang pamumuhunan sa Pilipinas, habang ang ilan ay nagbanggit pa ng posibleng paglilipat ng punong tanggapan sa Asia rito. Sa anumang kaso, maaaring magbago ang kapalaran ng mga taong nagtipon sa lobby ngayong araw. Sa gitna ng lobby, isang pinakabagong silver sedan ang nakadisplay, nagniningning sa ilalim ng ilaw. Sa paligid nito, nakatayo ng sunod-sunod ang mga empleyado na nakasuot ng itim na suit. Mula sa pinuno ng sangay hanggang sa pinakamababang empleyado, walang nagtatangkang gumawa ng kahit anong ingay. Ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Parang isang mahigpit na nakabiting sinulid. Sa mismong sandaling iyon, mula sa isang sulok ng lobby, isang mahinang tunog ang narinig. Splish, splish. Tunog ng basang mop na dahan-dahang lumulutang sa marmol na sahig. Ang gumagawa ng tunog na iyon ay isang matandang babae na nakasuot ng kupas na damit pang trabaho. Si Lola Sita, 79 na taong gulang. At sa tabi niya, isang maliit na kamay ang nagpupiga ng tubig sa balde. Si Liway, 10 taong gulang, isang batang babae na doble ang pagkakabalot ng luma niyang apron sa baywang ng kanyang lola, abala sa pagtulong sa pagmopping. Ang likod ni Lola Sita ay baluktot na tila hindi na makayanan ang bigat ng mga taon at ang kanyang mga kamay ay namaga sa matagal na pagtatrabaho. Ang maikli niyang puting buhok ay nakakalat at ang kanyang mukha ay may malalim na mga kunot. Sa gitna ng mga empleyadong nakasuot ng suit, ang figura ni na Lola Sita at Liway ay parang anino. Walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanila. Hindi, marahil ay hindi nga sila nakita. Ngunit ang mga mata ni Liway ay naiiba. Ang mga matang iyon, sa kanyang maliit na katawan, ay malinaw at nagtataglay ng matinding liwanag. Parang isang hiyas na nakalubog sa ilalim ng malalim na balon, may inililihim na hindi abot ng alabok ng mundo. Patuloy na nagtutulak si Liway ng mop ng walang imik. Hindi niya pinansin ang seryosong ekspresyon ng mga empleyado sa malayo. Para kay Liway, ito ay isa lamang ordinaryong umaga. Dumating na ang sasakyan ng chairman. Isang sigaw ang nagpatigil sa lahat ng tao sa lobby. May butil-butil na pawis sa noo ni Mr. Alex Garcia, ang branch manager. Ang mga ehekutibo sa tabi niya ay kinakabahan, paulit-ulit na inaayos ang kurbata
at nakatingin sa pasukan. Sa likod ng salamin na pinto, isang marangyang itim na sedan ang dahan-dahang huminto. Ang emblem sa nagniningning na sasakyan ay tahimik na ipinagmamalaki ang karangalan at kalidad nito. Dalawang kasama ang mabilis na lumapit at binuksan ang likod na pinto. At pagkatapos ay lumabas si Don Ricardo Zamora, 60 taong gulang, tuwid ang kanyang likod na hindi pinapakita ang kanyang edad at maayos na nakasuklay ang kanyang buhok na may halong puti. Mula sa kanyang matatalim na mata at mahigpit na nakasara na labi, makikita ang kapangyarihan ng isang pinuno na namuno sa isang higanteng korporasyon sa loob ng ilang dekada. Nang humakbang si Don Ricardo, lumapit si Mr. Garcia, yumuko ng malalim. Chairman, salamat po sa inyong mahabang paglalakbay. Buong puso po kayong tinatanggap ng lahat ng empleyado sa Pilipinas. Sa mismong sandaling iyon, bago pa matapos ang pagbati ni Mr. Garcia, ang mukha ni Don Ricardo ay biglang nagitla. Parang may hindi nakikitang kamay na humawak sa kanyang puso. Bigla siyang napahawak sa dibdib gamit ang dalawang kamay. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. At sa sumunod na sandali, ang mabigat na katawan ni Don Ricardo ay bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Dosun, isang mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Matapos ang isang saglit na katahimikan, bumukas ang pinto ng impyerno. Chairman! Chairman! Nagsisisigaw ang kanyang mga kasama at lumapit kay Don Ricardo. Nagka-interview ang mga sigaw sa Italyano at Tagalog mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit, sa tabi ni Don Ricardo, walang isa man ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang mukha ni Don Ricardo ay nagbabago bawat segundo. Nawala ang kulay pula at nagsimulang lumitaw ang maputlang kulay abo sa kanyang buong mukha. Agad na na-murple ang kanyang labi at ang paghinga niya ay bumagal. Ang anino ng kamatayan ay dahan-dahang lumalaganap sa gitna ng makulay na lobby. Mabilis! Mabilis! Tawagan ang ambulansya. Mahigpit na sumigaw si Mr. Garcia. Ngunit ang kanyang boses ay walang lakas, parang lobong nawalan ng hangin. Lahat ay nagkatinginan lamang at walang sino mang makakilos. Sa sandaling iyon, ang mga galaw ni Liway na tahimik na nagtutulak ng mop sa sulok ng lobby ay huminto. Ang maliit niyang katawan ay dahan-dahang nagsimulang tumayo. May kumislap sa mga mata ni Liway. Iyon ang gabing iyon, 2 taon na ang nakalipas. Ang sandali nang bumagsak si Lolo Jose sa harap niya, ang sandali na wala siyang nagawa. May isang bagay na malalim na natutulog sa loob ni Liway ang nagising. Sa isang iglap, nahulog ang mop mula sa kamay ni Liway at nagsimula siyang tumakbo. Ang kanyang maliliit na sapatos na pang-sports ay tumapak sa marmol na sahig at parang pana siyang humarurot patungo kay Don Ricardo. Saan galing ang lakas na iyon mula sa katawan ng isang 10 taong gulang na bata? Nakakamangha ang bilis at liksi ng pagtakbo ni Liway. Ang laylayan ng luma niyang apron ay iwinawagayway ng hangin habang hinahawi niya ang mga tao at tumakbo patungo kay Don Ricardo. 2 security guard na nakasuot ng itim na suit ang humarang kay Liway. Binibini, anong ginagawa mo? Delikado yan. Umalis ka na. Hinawakan ng guwardiya ang braso ni Liway at itinulak siya pabalik. Hindi natinag si Liway. Sa halip, itinulak niya ang kamay ng guwardiya at humakbang pasulong. Umalis kayo! Umalis kayo! Ang boses niya ay hindi pang 10 taong gulang na bata. Mababa at may awtoridad at kasabay nito'y malamig na parang yelo. Ang mga mata ni Liway ay nagbago. Ang mga matang iyon na dati tahimik at kalmado, ngayon ay matalim na nagniningning, parang labaha. Dahil sa lakas ng mga mata niya, napaatras ang mga guwardiya. Nang makarating si Liway sa tabi ni Don Ricardo, hinarangan siya ng mga kasamang Italyano ni Don Ricardo. Sino yan? Umalis ka rito. Sigaw ng isa sa mga kasama sa Italyano. Sa sandaling iyon, lumabas sa bibig ni Liway ang mga salitang nagpatigil sa lahat ng naroroon. Umalis kayo. Ako ang gagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Sa perpektong Italyano. Ang buong lobby ay biglang tumahimik, parang may mahika. Nanggaling ba ang mga salitang iyon sa isang 10 taong gulang na batang babae na kasama ng kanyang lola na tagalinis? Lahat ay nagduda sa kanilang narinig.
Ngunit si Liway ay walang oras para pagmasdan ang kanilang reaksyon. Nakatutok na ang lahat ng kanyang nerbiyos sa nakahandusay na si Don Ricardo. Lumuhod si Liway sa tabi ni Don Ricardo. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan sa kanyang maliit na kamay. Buong lakas niyang hinila ang kurbata ni Don Ricardo. Hindi umabot ng 3 segundo para ilantad ang dibdib ni Don Ricardo. At pagkatapos, ituwid niya ang kanyang likod. Nang ituwid ng maliit na katawan niya ang kanyang tindig, si Liway ay parang ibang tao. Mayroon siyang presensya na hindi inaasahan sa isang 10 taong gulang na bata. Inilagay ni Liway ang pinagsamang mga kamay sa gitna ng dibdib ni Don Ricardo. Ang init ng katawan ni Don Ricardo na naramdaman sa ilalim ng kanyang palad ay unti-unti nang lumalamig. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Liway. Alam niya ang pakiramdam na ito. Ito ang huling init ng buhay na nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Dahan-dahang gumalaw ang mga labi ni Liway, ngunit hindi ito panalangin. Ito ay ang tunog ng isang alaala na natutulog sa loob ng 2 taon na nagising na parang binuksan ang selyo. Dumaloy ang lakas sa mga kamay ni Liway at ang unang compression ay idiniin sa dibdib ni Don Ricardo. Ang mga tingin ng 12-dosenang tao sa lobby ay sabay-sabay na tumutok kay Liway. Isang 10 taong gulang na batang babae, apo ng isang tagalinis, ang naglalagay ng kanyang mga kamay sa dibdib ng isang pinuno ng korporasyon sa Italyano. Imposible itong eksena. Ngunit sa harap ng matatag na tingin at matibay na galaw ni Liway, walang sinuman ang makapagpipigil sa kanya. Nawala ang lahat ng ingay sa isip ni Liway. Ang mga boses ng nagkakagulong tao, ang tunog ng telepono sa malayo, lahat ay lumayo na parang nalubog sa tubig. Sa mundo ni Liway, ang buto lamang ni Don Ricardo ang umiiral na nararamdaman sa ilalim ng kanyang palad at ang pusong huminto sa pagtibok sa loob nito. 1, 2, 3. Walang tunog na gumalaw ang mga labi ni Liway. Hindi siya nagbibilang. Sinusunod lamang niya ang ritmo na naaalala ng kanyang katawan. Mahigpit na humigpit ang maliliit na braso ni Liway. Doom, doom, doom! Ang buto ni Don Ricardo ay eksaktong diniinan ng 5 sentimetro ang lalim at bumalik. Ang tunog nito ay regular na umalingaw-ngaw sa labi. 2 beses sa 1 segundo, 120, 120 compressions sa bawat minuto. Hindi ito mga galaw na maaaring kalkulahin sa isip. Ito ang ritmo ng buhay na nakaukit sa katawan sa pamamagitan lamang ng daan-daan, libu-libong pag-uulit. Nagsimulang lumabas ang malalaking butil ng pawis sa noo ni Liway. Ang maikli niyang itim na buhok ay dumikit sa kanyang noo dahil sa pawis. Ngunit sa dulo ng mga daliri ni Liway, walang kahit 1 milimetro man lang na pagkakamali. Habang patuloy ang compression, isang kakaibang panginginig ang naramdaman sa likod ng kamay ni Liway. Ito ang mahinang tunog ng mga tadyang ni Don Ricardo na kumakaluskos, marahil hindi makayanan ng pressure. Kung ordinaryong tao lang, siguro ay magugulat sila sa tunog na iyon at bibitaw. Marahil ay hihinto sila dahil sa takot na baka mabali ang buto, na baka masaktan pa nila ang taong ito. Ngunit hindi huminto si Liway. Hindi siya maaaring huminto. Alam ni Liway, nakasulat sa pahina 23 ng kwaderno ni Lolo Jose. Kung maayos ang CPR, maaaring mabali ang tadyang, ngunit ang nabaling tadyang ay gagaling muli. Ang pusong huminto ay hindi na kailanman muling titibok. Kung bibitaw siya sa sandaling ito, hindi na muling magigising ang taong ito. Sa sandaling iyon, isang matalim na boses ang tumusok sa pandinig ni Liway. Anong pinapagawa ninyo sa bata? Delikado yan, may magpatigil dyan. Ang mga panunumbat ay lumipad mula sa iba't ibang direksyon, ngunit hindi man lang tiningnan ni Liway ang mga ito. Sa halip, lalong humigpit ang puwersa sa mga kamay ni Liway. Doom, doom, doom! Nagsimulang humingal si Liway. Malinaw na napakahirap para sa isang 10 taong gulang na katawan ang ganitong lakas ng compression. Ngunit mahigpit na kinagat ni Liway ang kanyang labi. Ang ganitong sakit ay wala lang, kumpara sa pagsisisi na wala siyang nagawa sa harap ni Lolo Jose noong gabing iyon. 2 taon na ang nakalipas, wala lang ito. Ang lobby ay nagbago na sa isang larangan ng digmaan kung saan mahigpit na naglalaban ang buhay at kamatayan. Sa makulay na marmol na sahig,
isang maliit na batang babae na nakasuot ng lumang apron at isang pinuno ng korporasyon na nakasuot ng marangyang suit ay sabay na naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa sandaling iyon, may nagbago sa ilalim ng palad ni Liway. Isang napakahinang panginginig ang naramdaman niya mula sa kaibuturan ng dibdib ni Don Ricardo. Nanlaki ang mga mata ni Liway. Ang mamutla niyang labi ay bahagyang kumibot. Unti-unti, paatras ang kulay asul, ngunit hindi pa ito tapos. Hindi pa tapos. Kinagat ni Liway ang kanyang ngipin at nagpatuloy sa compression, at sa wakas, dumating ang sandaling iyon. Ubo, isang magaspang na hininga ang lumabas sa bibig ni Don Ricardo. Ito ay isang reflexive na tunog nang tanggapin ng humintong baga ang hangin. Sarado pa rin ang mga mata ni Don Ricardo at nanlalambot ang kanyang katawan. Hindi siya nagkamalay. Bumalik lamang siya ng isang hakbang mula sa bingit ng kamatayan. Sa wakas, dahan-dahang pinakawalan ni Liway ang kanyang magka-krus na kamay. Pinunasan niya ang nanginginig na mga kamay gamit ang apron at dahan-dahang inilagay ang kanyang daliri sa gilid ng leeg ni Don Ricardo. Carotid artery, mahina, ngunit tiyak na pulso ang naramdaman ng daliri ni Liway. May mainit na bagay ang lumabas sa kaibuturan ng mga mata ni Liway, ngunit nilunok niya ito. Bumalik ang pulso, sabi niya, sa isang napakahinang boses na halos walang makarinig. Ano? Humihinga siya. Humihinga ang chairman. Nagsisisigaw ang mga kasama ni Don Ricardo halos maging hiyawan. Si Mr. Alex Garcia, ang branch manager, ay nakanganga at hindi maisara ang bibig, parang nawalan ng kaluluwa. Sa mismong sandaling iyon, mula sa malayo, narinig ang sirena ng ambulansya. Agad na pumasok ang mga paramedic na may dalang stretcher na binuksan ang salamin na pinto. Umalis kayo. Nasaan ang pasyente? Agad na lumapit ang mga paramedic kay Don Ricardo. Sa isang iglap, napalibutan ng mga tao si Don Ricardo. Sa maikling pagitan na iyon, dahan-dahang tumayo si Liway. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang tuhod gamit ang kanyang palad. Ang maliit na katawan niya ay gumagapang habang tumatayo. Walang sinuman ang nakatingin kay Liway. Lahat ng tingin ay nakatutok kay Don Ricardo. Ikinulong ni Liway ang kanyang leeg at tiningnan ang paligid. Sa sulok, nakita niya ang lumang mop na itinapon niya kanina. Dahan-dahang naglakad si Liway patungo doon. Tahimik siyang naglakad, parang isang aninong walang pinapansin. Kinuha niya ang mop. Naramdaman niya ang pamilyar na hawak ng kahoy sa kanyang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ito at nagsimulang maglakad patungo sa stockroom. Chairman, matatag na ang pulso. Tumataas din ang oxygen. Ang boses ng paramedic ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ang mga hiyawan at buntong hininga ng ginhawa ay lumabas mula sa iba't ibang direksyon. Nangyari ang himala. Talagang nailigtas siya. Sigaw ng mga tao. Ngunit ang taong nagdulot ng himalang iyon ay naglakad patungo sa madilim na pasilyo nang hindi napapansin ng sinuman. Ang maliit na likod ni Liway ay tahimik na nawala sa anino ng pasilyo. Parang hindi siya naroon sa simula pa lang, parang isang multo na tahimik na nawala. Ang tanging naiwan sa marmol na sahig ng nagniningning na lobby ay ang mahinang bakas ng alikabok sa lugar kung saan lumuhod si Liway, tahimik na nagpapatunay sa himalang nangyari. Ang sirena ng ambulansya ay unti-unting lumayo. Nang nawala ang umalingaw-ngaw na tunog sa pagitan ng mga gusali ng Makati, isang kakaibang katahimikan ang bumaba sa lobby ng Zamora Towers. Si Mr. Alex Garcia, ang branch manager, ay may malalim na kunot sa noo. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng mabilis. Nagbibilang siya. Isang kasamahan sa tabi niya ang maingat na lumapit at nagtanong sa mahinang boses, Mr. Garcia, paano po natin ire-report sa head office? Ang salitang head office ay nagpahirap sa dibdib ni Mr. Garcia, ang pinuno ng Zamora Holdings na naghahari sa industriya ng real estate sa mundo ay bumagsak sa lobby ng Pilipinas. At nangyari iyon sa mismong harapan ng maraming empleyado. Kapabayaan sa seguridad, pagliban sa tungkulin, pananagutan. Ang masasamang salita ay mabilis na dumaan sa isip ni Mr. Garcia. Kailangan nating ayusin ang sitwasyon, bulong ni Mr. Garcia at nilingon niya si Mr. Marco Reyes, ang facilities manager. Si Mr. Reyes
48 taong gulang, matipuno ang katawan. Kilala siya sa pagiging mayabang at hindi siya gusto ng mga empleyado. Naglakad-lakad siya sa lobby at pinagtataboy ang mga empleyado. Anong tinitingnan ninyo? Bumalik kayo sa inyong mga pwesto. Habang nagkakalat ang mga empleyado, may nakita siyang kakaiba. Sa pasukan ng pasilyo patungo sa stockroom, isang matandang babae na nakasuot ng lumang damit pang trabaho ang nakatayo roon. Sa tabi niya, isang maliit na batang babae ang nakayakap. Iyon ang batang humipo sa katawan ni Don Ricardo kanina. Dahan-dahang nagsimulang lumapit si Mr. Reyes. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Si Liway ay nakatayo sa pasukan ng stockroom, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang lola at nakatingin sa lobby. Kumakabog pa rin ang kanyang dibdib. Naramdaman pa rin niya ang pakiramdam ng pagdiin sa dibdib ni Don Ricardo kanina. Sita. Isang matalim na boses ang pumutol sa pag-iisip ni Liway at Lola Sita. Nang tingnan nila, si Mr. Reyes ay papalapit na. Walang bakas ng pasasalamat sa kanyang mukha. Anong iniisip mo? Iyon ang unang salita ni Mr. Reyes. Paano mo hinayaang hawakan ng batang ito ang VIP? Ang galit niyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng stockroom. Nanginig ang balikat ni Lola Sita. Kumapit si Liway sa braso ni Lola Sita. Sino ang nagsabi sa inyong gumawa niyan? Sino ang nagsabi sa inyong makialam? Itinago ni Lola Sita ang kanyang magaspang na kamay sa loob ng apron at yumuko. Sumagot siya sa mahinang boses. Hindi na po siya humihinga, kaya po kailangan agad na tulungan. Tulungan? Ngumiwi si Mr. Reyes sa hindi makapaniwalang paraan. Ang pagngiwi niya ay puno ng paghamak at pangiinsulto. Doktor ba ang batang ito? Nurse? O may qualification ba siya sa first aid? Mahigpit na isinara ni Lola Sita ang kanyang labi. Alam niyang walang kwenta ang sumagot. Mas mahigpit na hinawakan ni Liway ang braso ni Lola Sita. Kung ang apo lang ng simpleng tagalinis ay makikialam at makakabali ng buto, ang kumpanya ba ang mananagot dito? Mas tumaas pa ang boses ni Mr. Reyes. Ikaw ba ang mananagot o ang batang ito? Napaatras palalo ang baluktot na likod ni Lola Sita. Wala siyang sinabi. Kinagat ni Liway ang kanyang labi at nakatingin sa sahig. Dahil ang mga sinasabi ni Mr. Reyes ay hindi naman mali. Si Lola Sita ay isa lamang part-timer na ipinadala ng isang subcontractor na kumpanya ng paglilinis. Mula sa malayo, nakatingin si Mr. Alex Garcia ngunit hindi siya lumapit. Sa halip, nagkunwari siyang hindi nakikita ang eksena at tinalikuran sila sa isip ni Mr. Garcia. Tapos na ang kalkulasyon. Kailangan nilang may pagtulungan sa kapabayaan sa seguridad at ang walang ingat na aksyon ng matandang tagalinis at ng bata ay maaaring maging magandang dahilan. Sa pagtalikod ni Mr. Garcia, mas matindi ang pagtanong ni Mr. Reyes. At pagkatapos, tiningnan niya ang lumang locker ni Lola Sita sa tabi ng stockroom. Tatawagan namin ang ahensya ng paglilinis. Simula ngayon, hindi na kayo kailangan. Napaangat ang mukha ni Lola Sita. Ang pagdadala ng bata sa lugar ng trabaho ay isa ng paglabag sa patakaran. Magpasalamat na lang kayo na pinapalagpas namin ang kapabayaan ninyo. Kunin niyo na ang gamit niyo. Ang mga salita niya ay malamig. Sa loob ng ilang sandali, walang sinabi si Lola Sita. Nanginginig ang kanyang labi, ngunit wala siyang sinabi. Walang paliwanag o protesta. Yumuko lamang siya ng mas malalim at mahinang tumango. Mahigpit na hinawakan ni Liway ang kamay ni Lola Sita. Nanginginig ang maliit na kamay niya. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya hinayaan itong bumagsak. Humalakhak si Mr. Reyes at tinalikuran sila. Ang tunog ng kanyang sapatos ay lumayo. Sa nag-iisa at maluwag na pasilyo, nina Lola Sita at Liway lamang ang natira. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa harap ng locker. Binuksan ni Lola Sita ang kinakalawang na pinto at nakita ang lumang gamit niya, ang maruming apron, ang kupas na rubber gloves at ang sirang balde. Isa-isa niya itong kinuha at inilagay sa bag. Tahimik na tumulong si Liway. Nawalan na ng laman ang locker. Kinapa ni Lola Sita ang likod para tiyakin na walang naiwan at pagkatapos ay dahan-dahang isinara ang lumang pinto. Nang makarating sila sa gitna ng lobby, hawak ang bag, huminto ang mga paa ni Liway. Sa harap niya ay ang silver sedan, ang sasakyang ipinadisplay para salubungin ang chairman kanina
na nagniningning sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahang itinaas ni Liway ang kanyang maliit na kamay. Ang mga kamay niya ay magaspang at may mga lamat sa ilang bahagi, mas masahol pa kaysa sa kanyang mga kaibigan. Ang kamay na iyon ay dahan-dahang dumampi sa sasakyan. Parang hinahaplos ang isang mahalagang bagay. Dahan-dahang hinaplos ni Liway ang makinis na ibabaw ng metal. Lolo, hindi ako huminto. Ginawa ko ng tama. Nangingilid ang luha sa mata ni Liway. Ngunit hindi siya umiyak. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga mata at tinalikuran ang sasakyan. Nang itulak nila ang pangunahing pinto palabas, isang malamig na hangin ang bumayo sa mukha ni na Liway at Lola Sita. Ang kalangitan, na maaraw pa kaninang umaga, ay nagbago na sa kulay abo. At mula sa kalangitan, nagsimulang bumagsak ang puting bagay. Ambon na may halong nyebe. Hindi nyebe, hindi ulan. Ang mga maliliit na butil ay dahan-dahang bumagsak sa kanilang balikat. Hawak ni Liway ang kamay ng kanyang lola habang patuloy silang naglalakad. Si Lola Sita ay wala ring sinabi, tahimik lamang siyang naglakad. Bawat hakbang, ang dalawang maliliit na anino ay dahan-dahang lumayo sa gitna ng ambon. Nang makarating sila sa bus stop, mahigpit na niyakap ni Lola Sita ang lumang bag. Tumagos ang malamig na hangin sa kaibuturan ng kanyang buto. Ngunit isa lamang ang nasa isip ni Lola Sita. Paano niya pakakainin ang kanyang 10 taong gulang na apo, si Liway, simula ngayon? Sa upuan ng bus, hawak ni Liway ang mga kamay ni Lola Sita. Lola, pasensya na po. Anong sinasabi mo? Tama ang ginawa mo, Liway. Ngunit nanginginig ang boses ni Lola Sita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Liway. Nang bumaba sina Liway at Lola Sita sa bus, isang matarik na pataas na kalsada ang sumalubong sa kanila. Ang lumang pamayanan sa barangay Masipag, Tondo, isang lugar na hindi abot ng makinang na ilaw ng Makati. Sa tabi ng kulubot ng mga eskinita, siksikan ang lumang bahay. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa dulo ng eskinita, sa pinakamataas na bahagi, kung saan nakatayo ang kanilang maliit na apartment. Sa bawat pag-akyat sa walang katapusang hagdan, sumasakit ang tuhod ni Lola Sita. Inaalalayan ni Liway ang braso ni Lola Sita, sabay silang umakyat sa bawat baitang. Sa wakas, nakatayo sila sa harap ng lumang pinto. Isang bakal na pinto na nabakbak ang pintura. Nang hawakan nila ang hawakan, kumaluskos ang kinakalawang na metal. Pagpasok sa masikip na silid, tahimik na umupo si Liway sa tabi ni Lola Sita. Lola, ako po ang magluluto ng hapunan ngayon. Umiling si Lola Sita. Huwag na, ako na ang gagawa. Gawin mo na ang iyong assignment, Liway. Ibinalik ni Liway ang kanyang atensyon sa assignment niya at inilagay ni Lola Sita ang lumang bag sa sulok ng silid at nagtungo sa maliit na kusina. Binuksan niya ang ref. Sa loob nito ay may 2 itlog, isang tuyot na sibuyas dahon at isang lalagyan ng atsara. Iyon lang ang lahat para sa hapunan ngayong gabi. Napabuntong hininga si Lola Sita at kinuha ang kawali. Naglagay siya ng tubig at isinalang sa kalan. Tinunaw ang miso at dahan-dahang inihulog ang itlog. Dinagdagan niya ng hiniwang sibuyas dahon. Hindi naman ito ang arroz caldo na gusto niya, pero ito lang ang kaya niya. Lola, tutulungan ko po kayo. Huwag na. Ipagpatuloy mo ang assignment mo. Ihahanda ako na agad. Nag-atubili si Liway habang nililingon niya ang kanyang lola. Tinitigan ni Lola Sita ang maliit na likod ni Liway at pagkatapos ay kinapa ang kanyang bulsa ng apron. May matigas na bagay na naramdaman ang kanyang daliri. Isang lumang cellphone, dahan-dahan niyang binuksan ang screen. May natanggap siyang mensahe. Mahal naming Sita, ipinapaalam namin na ang inyong kontrata ay kinansela simula ngayong araw. Ito ay isang termination notice. Bahagyang nanginig ang kamay ni Lola Sita. Ang mga letra sa screen ay nagdoble sa kanyang paningin. Marahil dahil sa luha na nangingilid, ngunit malakas na umiling si Lola Sita. Ngayon ay hindi oras para umiyak. Hinihintay siya ni Liway sa silid. Ibinalik ni Lola Sita ang cellphone sa bulsa. Ang gastos sa matrikula sa susunod na buwan, ang panggatong sa kalan at merienda ni Liway. Kumulong ang mga numero sa kanyang isip. Lola, tapos na po? Oo, tapos na. Halika. Inihanda ang maliit na mesa, isang kawali ng lugaw at isang maliit na plato ng atsara. Iyon lang ang lahat. Walang reklamo si Liway. Kinuha niya ang chopsticks.
Kain po tayo. Kumuha si Lola Sita ng atsara gamit ang chopsticks at inilagay sa tabi ng pinggan ni Liway. Kain ka ng marami. Magluluto ulit si Lola para sa iyo. Pagsisinungaling iyon. Wala nang natira sa ref, ngunit ngumiti si Lola Sita. Nang hindi napapansin ni Liway, kumain sila ng hapunan. Nang makatulog si Liway sa kanyang banig, narinig ang regular na paghinga mula sa maliit na higaan. Tinitigan ni Lola Sita ang mukha ni Liway ng matagal. Isang mapayapang mukha, isang inosenteng mukha na hindi pa nakakaalam ng mga hirap ng mundo. Tahimik na tumayo si Lola Sita at lumapit sa harap ng aparador. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang lumang account book. Nang buksan niya, bumulaga sa kanya ang punong-puno ng mga numero. Maraming pulang letra, deficit pa rin ngayong buwan, 79 na taong gulang. Sa edad na ito, dapat ay nagre-retiro na siya at namumuhay ng mapayapa. Ngunit si Lola Sita ay walang ganoong karangyaan. Ang pagnanais na palakihin ang kanyang apo na wala ng magulang sa isang normal na buhay, ang pagnanais na iyon ang nagtulak kay Lola Sita na muling magtrabaho. Kung makakabili lang siya ng isang pares ng bagong sapatos para kay Liway o isang mainit na jacket, sapat na iyon. Isinara ni Lola Sita ang account book at huminga ng malalim. Bukas, kailangan niyang gumising bago sumikat ang araw at pumunta sa trabaho para kay senior. Dapat ay may trabaho, hindi kailangan may trabaho. Bago humiga, napatingin si Lola Sita sa likod ng aparador. May isang lumang bungkos ng tela. Ito ang mahalagang kayamanan ni Liway. Dahan-dahang tinitigan ni Lola Sita iyon bago ipinikit ang kanyang mga mata. Sa mga oras na iyon, dahan-dahang binuksan ni Liway ang kanyang mga mata. Nang tiyakin niyang nakatulog na si Lola Sita, tahimik siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Mula sa likod ng aparador, kinuha niya ang lumang bungkos ng tela. Nang buksan niya, lumabas ang kupas na kuwadernong gawa sa balat. Ang kuwaderno ay may mancha ng lumipas na panahon. Ang sulat ay kupas at ang cover ay may lamat. Ito ang kuwadernong iniwan ni Lolo Jose para sa kanya. At sa tabi nito, kinuha niya ang isa pang bagay, isang lumang teddy bear. Ang tiyan nito ay pipi na. Pagkatapos ng daan-daan, libu-libong pag-iensayo, dahan-dahang inihiga ni Liway ang teddy bear sa sahig. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at tahimik na nagsimula ng compressions. Walang tunog, ngunit eksakto, habang binubulong ang mga numero na nakasulat sa kuwaderno ni Lolo Jose. 1, 2, 3, 4. Nangingilid ang luha sa mata ni Liway. Noong gabing iyon, 2 taon na ang nakalipas, wala siyang nagawa sa tabi ni Lolo Jose. Ang pagsisisi na iyon ang nagtulak kay Liway na gawin ang pagsasanay na ito gabi-gabi. Pagkatapos, binuksan ni Liway ang kuwaderno. Hindi niya binuklat ang mga pahina, hinaplos lang niya ang ibabaw gamit ang kanyang palad. Parang hawak niya ang kamay ni Lolo Jose sa malayo. Lolo, sana ay ligtas siya. Lumabas sa isip niya ang mukha ni Don Ricardo na bumagsak sa lobby kanina. Nailigtas kaya siya? Nakarating kaya siya sa ospital? Hindi alam ni Liway. Nais lamang niyang manalangin na ligtas siya. Ibinalot ni Liway ang kuwaderno sa tela at inilagay sa likod ng aparador. Bumalik siya sa tabi ni Lola Sita at sumiksik sa kanyang banig. Para kay Lola, kailangan kong maging matatag. Sa likod ng maliit na bulong na iyon, hindi pag-asa, kundi determinasyon ang naroon. Mabubuhay ako bukas. Para kay Lola, kinabukasan, 5:05 ng umaga. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw at ang masikip na silid ng lumang apartment ay nakalubog sa dilim. Sa dilim na iyon, tahimik na bumangon si Lola Sita. Habang ginagawa iyon, napatingin si Lola Sita sa natutulog na si Liway. Ang maliit na kamay na nakalabas sa kumot. Ang mapayapang mukha na natutulog. Ang mensahe na natanggap niya kahapon ay dumaan sa kanyang isip. Ngunit malakas na umiling si Lola Sita. Para sa batang ito, kailangan niyang muling bumangon. Isinuot ni Lola Sita ang lumang jacket at tahimik na binuksan ang pinto. Liway, Lola ay babalik agad. Huwag kang mag-alala. Isang mahinang boses na halos walang makarinig. Ang patutunguhan ni Lola Sita ay ang trabaho para kay senior. Isang ahensya ng paghahanap buhay para sa mga nakatatanda. 3 bus stop mula sa kanilang bahay. Bago pa sumikat ang araw,
Marami ng tao ang nagtitipon sa harap ng center. Mga taong tulad ni Lola Sita na naghahanap ng trabaho. Kumuha kayo ng numero, sabi ng staff sa counter ng walang gana. Kinuha ni Lola Sita ang numero at umupo sa malamig na plastic na upuan sa waiting area. Dahan-dahang lumipas ang oras. Sita Santos. Sa wakas, tinawag ang pangalan ni Lola Sita. 79 na taong gulang na po kayo ano? Kunot noo ang staff habang tinitingnan ang papeles. Nagulat si Lola Sita. Hindi lang isa o dalawa, beses na siyang tinanggihan dahil sa kanyang edad. Malakas po ako. Kaya ko po ang kahit ano. May isang trabaho sa pamilihan, paglilinis. Medyo mabigat ito. Kasama ang paglilinis ng banyo. Kukunin ko po. Walang pag-aalinlangang sumagot si Lola Sita. Samantala, sa isang universidad ng ospital sa Manila, tahimik ang pasilyo ng VIP ward. Sa harap ng puting pinto ng silid, nakatayo ng tuwid ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. Sa loob ng silid, nakahiga si Don Ricardo sa kama. Ang oxygen mask ay nakatakip sa kanyang ilong at bibig at may tubing ng IV sa kanyang braso. Sa sandaling iyon, bahagyang nanginig ang takip mata ni Don Ricardo. Agad na tumalon si Miss Sofia Reyes, ang sekretarya ng chairman, mula sa kanyang upuan. Dahan-dahang nagbukas ang mga mata ni Don Ricardo. Ang malabong paningin ay unti-unting luminaw at nakita niya ang puting kisame. Nasaan ako? Nasa ospital po kayo, Chairman. Nasa VIP ward ng Universidad ng Ospital sa Manila. Dahan-dahang inikot ni Don Ricardo ang kanyang ulo at tiningnan ang paligid at tiningnan ang kanyang katawan. Dahan-dahang itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay at inilagay sa kanyang dibdib. Nang hawakan niya ang bahagi ng buto-buto, naramdaman niya ang bahagyang sakit. Hindi lamang ito bunga ng aksidente. Ito ay palatandaan na mayroong pumilit na buhayin ang kanyang humintong puso. Nasaan ang taong nagbigay ng paunang lunas sa akin? Nag-alala si Miss Sofia at tiningnan si Mr. Garcia na nasa tabi niya. Chairman, ang medical team ng ospital ay buong lakas na ginagawa ang paggamot. Salamat at nalampasan ninyo ang kritikal na bahagi, ngunit buong pagtanggi na umiling si Don Ricardo. Mali, itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay upang tanggalin ang oxygen mask. Ibaba niya ang maskara sa kanyang baba at sinabi sa mahinang Italyano, "Bago ako dumating dito, ang taong nagdiin sa dibdib ko sa sahig ng lobby. Sino siya?" Ang mga mata ni Don Ricardo ay naging matalim. Hindi iyon gawa ng isang baguhan, iyon ang pamamaraan ng isang veterano sa Universidad ng Ospital sa Italia noong 70s. Isang kakaiba at perpektong compression. Ang kasalukuyang medical practitioners ay hindi gumagamit ng ganoong pamamaraan. Ito ay mga galaw na tanging ang mga sinanay sa lumang pamamaraan ang makakagawa. Naging tiyak ang mga mata ni Don Ricardo. Bukod pa rito, ang taong iyon ay nagsasalita ng Italyano. Isang tunay na Italyano na may halong dialekto. Dalhin mo siya rito. Ngayon din, nilamig ang likod ni Mr. Garcia. Ang kanyang labi ay tuyong-tuyo. Ang taong iyon po ay hindi profesional na medical practitioner. Ano? Siya po ay isang 10 taong gulang na batang babae, apo ng isang contract cleaner na ipinadala ng subcontractor na kumpanya ng paglilinis. At dahil wala siyang pahintulot na hawakan ang katawan ng chairman, sinunod namin ang patakaran at tinanggal sa trabaho ang lola ng bata simula kahapon. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa silid. Ang mukha ni Don Ricardo ay unti-unting nagbago. Ang kanyang maputlang mukha ay nagkaroon ng kulay, ngunit hindi ito pagbabalik ng normal na kulay ng balat. Ito ay kulay ng galit. Sinabi mo bang pinalayas ninyo ang taong nagligtas ng buhay ko dahil lang sa apo siya ng tagalinis? Tinangkang bumangon ni Don Ricardo mula sa kama. Pinigilan siya ng medical staff, ngunit itinulak niya ang mga ito. Kung wala ang batang iyon, hindi ako narito ngayon. Ang galit ni Don Ricardo ay nagpanginig sa silid. Hanapin ang batang iyon agad. Nang bumagsak ang kulog ng galit ni Don Ricardo, binaliktad ang Zamora Holdings. Si Mr. Garcia ay nagsisisigaw sa telepono. Lahat ng empleyado ay inutusan na hanapin ang batang iyon. Ito na po ang lahat ng personnel records. Isang papel ang inabot ng personnel officer. Nakasulat doon ang pangalan ni Sita Santos at ang contact number lang ng ahensya ng paglilinis.
Wala roong address o phone number. Ito lang? Opo, ito lang. Dahil po sa ahensya ng paglilinis sila, hindi po namin direktang pinamamahalaan. Lumipat ang tingin ni Mr. Garcia kay Mr. Reyes. Namutla ang mukha ni Mr. Reyes. Hanapin ninyo siya, kahit anong mangyari. Kung hindi ninyo siya makita, tapos na tayo. Naiintindihan ninyo. Lumabas si Mr. Reyes at 3 empleyado ng sangay. Patungo sa kumpanya ng paglilinis na nagpadala kay Lola Sita. Nang makarating sila sa isang lumang gusali na kupas na ang signage, nakita nila si Mr. Ben Cruz, ang presidente ng kumpanya ng paglilinis, na umiinom ng kape at nagbabasa ng dyaryo ng karera sa sulok ng opisina. Nagulat din po ako nang bigla ninyong ipatapo ng matandang iyon. Masipag po sana siya. May contact information ba kayo ng matandang iyon? Kahit address lang. Nagsimulang kalkalin ni Mr. Cruz ang kinakalawang na filing cabinet. Ang papel na kanyang inilabas ay may pangalan lamang at isang emergency contact. Iyon lang po ang meron kami. Ang matandang iyon po kasi hindi nagsasalita. Hindi ko po alam kung ano ang ginagawa niya dati. Narinig ko po na nakatira siya kasama ang kanyang apo. At minsan po, dinadala niya ang kanyang apo. Ang apong iyon, may kakaiba ba sa kanya? Inilapag ni Mr. Cruz ang kape at nag-isip ng kaunti. Ang batang iyon? Tahimik na bata, ngunit matatalim ang mata. At minsan po, nagbabasa siya ng libro sa banyagang wika. Hindi naman po libro na binabasa ng mga bata, pero nanlaki ang mga mata ni Mr. Reyes. Minsan po, nakikita ko siyang nagbubukas ng libro ng medisina na Italyano. Hindi ko po nakita kung anong libro, pero namutla ang mukha ni Mr. Reyes. Hindi siya ordinaryong bata. Mayroon siyang nakatagong background. Kung gayon, paano namin siya mahahanap? Siguro po, naghanap buhay ang matandang iyon sa Public Employment Service Office o sa trabaho para kay senior. Sa edad niyang iyon, wala na po sigurong ibang pupuntahan. Siniyasat ng grupo ni Mr. Reyes ang mga employment center sa paligid. Ang una ay walang resulta, gayon din ang pangalawa. Nang makarating sila sa ikatlong center, tanghali na. Si Sita Santos po. Dumating po siya kaninang umaga. Saan ninyo po siya pinadala? Sa pamilihan. Sa San Miguel. Nakarating ang grupo ni Mr. Reyes sa pamilihan ng San Miguel hapon na punong-puno ng tao ang pamilihan. Amoy isda at gulay ang hangin. Ang grupo na nakasuot ng itim na suit ay kitang-kita sa tanawing ito. Maghati-hati tayo sa paghahanap. Ang pangalan niya ay Sita. Hanapin ninyo ang matandang babae, nasa 70s, baluktot ang likod at naglilinis. Tingnan ninyo ang lahat at baka kasama niya ang isang 10 taong gulang na batang babae. Sa mga oras na iyon, sa isang sulok ng pamilihan, sa ilalim ng isang makipot na awning, nakaupo si Lola Sita sa malamig na semento. Hawak niya ang isang pandesal na binili sa convenience store. Dahil sa walang tigil na pagtatrabaho mula umaga, sumasakit ang buong katawan niya. Pagkatapos ng klase, dumating si Liway sa pamilihan at umupo sa tabi ni Lola Sita. Pinagsaluhan nila ang isang pandesal. Kinagat ni Lola Sita ang pandesal. Hindi niya naramdaman ang lasa nito. Kumain lang siya ng parang makina, para lang mapuno ang tiyan. Lola, ayos lang po. Nailigtas po ang buhay ng taong iyon. Mahinang sabi ni Liway. Iyon ang aliw. Kahit na pinalayas sila, nailigtas nila ang isang buhay. Nang hila ni Liway ang kamay ni Lola Sita at sinubukang maglakad patungo sa storage area ng kagamitan sa paglilinis sa mismong sandaling iyon. Naroon siya. Mula sa pasukan ng pamilihan, isang matalim na boses ang narinig. Si Mr. Reyes iyon. Nanlaki ang mga mata ni na Lola Sita at Liway. Iyon ang taong nagpalayas sa kanila kahapon. Agad na tinalikuran ni Lola Sita. Hinawakan niya ang kamay ni Liway at pinabilis ang lakad patungo sa loob ng pamilihan. Sa mismong sandaling iyon, maraming tao ang nagsisiksikan. Agad na napuno ng tao ang eskinita ng pamilihan. Sandali lang po. Pasensya na po. Padaanin po ninyo kami. Tumakbo si Mr. Reyes. Hinahawi ang mga tao. Ngunit nahihirapan siyang umusad dahil sa dami ng tao. Sina Lola Sita at Liway ay nakalusot sa pagitan ng mga tao at pumasok ng mas malalim sa pamilihan.
Ang matandang babae na nakasuot ng kulay abo na damit pang trabaho at ang maliit na batang babae ay ganap na nakasama sa tanawin ng pamilihan. Nang makarating si Mr. Reyes sa lugar na inupuan ng dalawa, wala nang sino man doon. Sa sahig ay nakahandusay ang lumang balot ng pandesal na naiwan ni Lola Sita. Sumandal si Mr. Reyes sa sahig ng pamilihan nang walang lakas. Bumalik sa kanyang alaala ang mga salitang sinabi niya kahapon sa matandang babae at sa bata. Hindi namin kailangan ang mga pakialamero. Umalis na kayo. Noong araw na iyon, ganoon ang sinabi niya. Ngayon, siya na ang tumatakbo para hanapin ang dalawa. Sa huli, gamit ang address na halos naiwan sa records ng employment center, nag-report si Mr. Reyes kay Don Ricardo ng gabi na. Nang bumaba sina Lola Sita at Liway sa bus, mabigat ang kanilang mga hakbang. Ang bewang ni Lola Sita ay halos maputol at ang tuhod niya ay parang sinisilaban. May nakasabit sa kanyang itim na plastic bag, isang sibuyas dahon at isang tokwa. Hindi niya kayang lutuin ang paboritong tinolang manok ni Liway, kaya naisipan niyang ipagluto na lang ng nilagang tokwa. Sa harap nila ay ang matarik na pataas na kalsada patungo sa lumang pamayanan. Lola, mula sa likod, isang masiglang boses ang narinig. Nang lumingon si Lola Sita, tumatakbo si Liway. Si Liway, na kanina ay nauna ng tumakbo, ay bumalik. Lola, ako na po ang magdadala ng gamit. Kinuha ni Liway ang plastic bag mula kay Lola Sita at natural na hinawakan niya ang kamay ni Lola Sita. Ang maliit at mainit na kamay ay binalutan ang magaspang na kamay ni Lola Sita. Sabay silang umakyat sa hagdan. Matapos umakyat ng ilang sandali, tiningnan ni Liway ang kamay ni Lola Sita. Lola, marami na naman po kayong pinagdaanan ngayon. Ha? Bakit? Kasi po, mas magaspang ang kamay ninyo kaysa kahapon. Nagulat si Lola Sita. Naramdaman pala ng batang ito. Ayos lang, talagang ganito ang kamay ni Lola. Mas gumagaspang lang ng kaunti kapag marami akong ginagawa. Hindi po ba masakit? Hindi masakit. Kung hahawakan mo ang kamay ko ng ganito, hindi masakit. Maya-maya, natanaw na nila ang dulo ng eskinita malapit sa kanilang bahay, ngunit may kakaiba. Mayroon sa loob ng eskinita, sa ilalim ng ilaw ng lumang streetlight, may isang bagay na nakatambay na parang itim na anino. Isang sasakyan. At ito ay isang napakalaking at marangyang itim na sedan, isang uri ng sasakyan na hindi pa nakita sa lumang pamayanan na ito. Huminto ang mga paa ni Lola Sita. May kumislap sa sasakyan. Ang emblem ay nagniningning ng malamig sa ilaw ng streetlight. Nang makita ni Liway ang emblem, kumabog ang kanyang puso. Iyon ang emblem na buong pag-iingat niyang hinaplos sa lobby kahapon. Zamora Holdings. Bakit sila narito? Agad na itinago ni Lola Sita si Liway sa likod niya. Lola, ano po ang sasakyang iyon? Liway, manatili ka sa likod ni Lola. Sa mismong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang likod na pinto ng sedan. Ang bumaba mula sa sasakyan ay hindi mga empleyado ng sangay, hindi rin mga guwardiya. Ito ay isang lalaki na nakasuot lamang ng makapal na coat sa ibabaw ng kanyang pajamas. Namumutla pa rin ang kanyang mukha at gumagapang ang kanyang katawan. Si Don Ricardo Zamora. Halos huminto ang paghinga ni Liway, ang taong bumagsak sa lobby kahapon. Ang taong muling huminga sa ilalim ng kanyang mga kamay ay nakatayo sa harap niya. Sa likod ni Don Ricardo, nakita sina Mr. Garcia at Mr. Reyes. Yumuko sila ng malalim, parang mga nagkasala. Nakita ni Don Ricardo si Liway at dahan-dahan, napakabagal, nagsimula siyang maglakad patungo kay Liway. Hindi makakilos si Liway, parang may ugat siyang nakabaon sa lupa, nanigas siya sa kanyang pwesto. Tumayo si Don Ricardo sa harap ni Liway. Sa ilalim ng ilaw ng streetlight nagkatinginan ang kanilang mga mata at lumuhod si Don Ricardo, malalim at buong paggalang. Ang pinuno ng isang higanteng korporasyon sa mundo ay lumuhod sa harap ng isang 10 taong gulang na batang babae sa isang eskinita ng lumang pamayanan. Sinabi ni Don Ricardo sa nanginginig na boses, "Sa Italyano, ikaw ba ang nagligtas ng buhay ko sa malamig na sahig ng lobby?" Nanginginig ang mga kamay ni Lola Sita. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Liway. "Lola, ano po ang sinasabi niya?" Mahinang tanong ni Liway. Ngunit alam ni Liway, dahil naiintindihan niya ang Italyano.
Hindi niya lang mapaniwalaan ang sandaling ito. Pakiusap, sagutin mo. Ikaw ba? Tiningnan ni Liway si Don Ricardo ng matagal. Ang kanyang maputlang mukha, ang nanginginig na kamay, at ang sinseridad na lumalabas sa kanyang mga mata. Talagang hinanap siya ng taong ito. Napakalayo, hanggang sa pinakamababang bahagi ng Maynila. Huminga ng malalim si Liway. At pagkatapos ay dahan-dahang binitawan ang kamay ng kanyang lola at humakbang pasulong. Ang maliit na katawan niya ay tuwid na tuwid. Ang figura ng isang bata na nakasuot ng lumang apron ay biglang nagbago. May lumabas sa kanya na karangalan na hindi inaasahan sa isang 10 taong gulang. Binuksan ni Liway ang kanyang bibig. Sa matatas na Italyano, "Ginawa ko lang po ang dapat gawin." Naging tahimik ang eskinita. Namutla ang mukha ni Mr. Reyes dahil ang perpektong Italyano ay lumabas sa bibig ng batang babae na kanyang hinamak bilang apo lamang ng isang tagalinis. May mainit na bagay ang lumabas sa mga mata ni Don Ricardo. "Salamat," yumuko muli ng malalim si Don Ricardo. "Mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat." Isang takip-silim ang bumaba sa eskinita ng lumang pamayanan. Sa ilalim ng ilaw ng streetlight, magkatapat ang dalawa. Ang isa ay ang pinuno ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa mundo. Ang isa ay isang 10 taong gulang na batang babae, apo ng isang tagalinis sa pamilihan. Ngunit, sa sandaling ito, walang halaga ang anumang titulo o anumang kayamanan, naroroon lamang ang nagligtas ng buhay at ang nailigtas ang buhay. "Lola, bakit po siya umiiyak?" Nilingon ni Liway si Lola Sita. Sumagot si Lola Sita. Habang namumula ang kanyang mga mata, sinasabi niya ang salamat. Maingat na nagbukas ng bibig si Don Ricardo. "Maaari ba akong makipag-usap ng kaunti?" Tiningnan ni Liway si Lola Sita. Mahinang tumango si Lola Sita. "Halika, pumasok kayo." Pagbukas ng lumang pinto at pagpasok, nakita ang isang maliit na pasilyo. Inayos ni Liway ang sapatos ni Lola Sita at pagkatapos ay inalis ang kanyang sapatos na pang-sports. "Masikip po rito, ngunit pumasok po kayo." Maingat na pumasok sina Don Ricardo at Miss Sofia sa silid. Nang umupo ang mga nakasuot ng eleganteng suit sa lumang banig, naging awkward ang kapaligiran. Sina Mr. Garcia at Mr. Reyes ay hindi makakilos at nakatayo lamang sa pasilyo. Pumunta si Lola Sita sa maliit na kusina at kinuha ang 2 lumang tasa. Kupas na mga tasa, ngunit maingat niyang pinunasan at inilagay sa mesa. Nagtimpla siya ng salabat at ibinuhos. "Umaakyat ang usok. Wala po kaming maipagmamalaki, ngunit pakiusap, uminom po kayo. Maraming salamat po." Unang nagbukas ng bibig si Don Ricardo. "Paano mo po ako nailigtas? Saan ninyo po natutunan ang perpektong pamamaraang iyon?" Tahimik si Liway ng ilang sandali. Nakatitig siya sa kupas na tasa ng salabat, parang may iniisip. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Liway. Lumapit siya sa aparador, kinapa ang likod nito at kinuha ang isang lumang bungkos ng tela. Nang buksan niya ang bungkos, lumabas ang kupas na kwadernong gawa sa balat. "Maari po bang tingnan ninyo ito? Ito po ang tanging record na hindi ko po naitapon." Nanginginig ang kamay ni Don Ricardo habang tinatanggap ang kwaderno. Dahan-dahan niyang binuklat ang cover. May nahulog mula sa pagitan ng mga pahina, isang kupas na itim at puting litrato. Sa litrato, mayroong isang binata, nasa 30 taong gulang, may matikas na mukha, nakasuot ng puting lab coat at may tiwalang nakangiti. Sa likod, nakita ang isang malaking gusali. May nakasulat sa Italyano sa signage ng gusali, "Policlinico Gemelli." Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. "Hindi kaya si Dr. Jose Santos?" Mahinang tumango si Liway. "Siya po ang lolo ko." Namula ang mga mata ni Don Ricardo. Ang Pilipinong doktor na nagligtas ng buhay ng isang turista na inatake sa puso sa Termini Station ng Roma noong 1985. Ang alamat na iyon ay ang lolo ng batang ito? Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. "Nang bata pa ako, naantig ako sa kuwentong iyon at iyon ang naging dahilan kung bakit ako nagtatag ng isang medical assistance program. Maraming buhay ang nailigtas dahil sa kanya." Tinitigan ni Don Ricardo ang litrato at tiningnan niya si Liway.
maaari mo bang ikuwento sa akin tungkol sa iyong lolo? Tumango si Liway at dahan-dahan siyang nagsimulang magsalita. Si Liway, na laging tahimik, ay nagniningning ang mga mata kapag pinag-uusapan ang kanyang lolo. Noong 1980, si Jose Santos, na nasa 30, ay itinalaga bilang attaché mula sa Embahada ng Pilipinas sa Roma. Orihinal na 3 taon lamang ang kanyang termino, ngunit dahil sa kanyang koneksyon sa medical community ng Italia, nanatili siya sa Roma sa loob ng 20 taon. Lumahok siya sa exchange program sa Gemelli University Hospital ng Roma at nag-ambag sa pag-unlad ng emergency medicine sa Italia. Partikular, sa kanyang ambag sa systematic education program ng cardiopulmonary resuscitation, binigyan siya ng pangalang Il Dottore Pilipino, ang doktor na Pilipino, ng medical community ng Italia. Isang araw, sa Termini Station ng Roma, isang turista ang bumagsak. Huminto ang kanyang puso. Habang nagkakagulo ang mga tao, tumakbo si Jose at lumuhod, perpektong CPR. Ang eksenang iyon ay nai-report sa Italian news at naging bayani siya ng Roma. Pagbalik niya sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas, tahimik na nagretiro si Jose at sinimulan niyang ibigay ang lahat sa kanyang apong si Liway. Gabi-gabi, nagbabasa siya ng libro sa Italiano. Naglaro sila ng 1, 2, 3 habang dinidiinan ang dibdib ng teddy bear. Akala ni Liway, laro lang iyon. Ngunit alam ni Lolo Jose, alam niyang ito ay magliligtas ng buhay ng isang tao balang araw. Lagi pong sinasabi ni Lolo Jose, huwag mong husgahan ang mga tao sa panlabas na anyo. Mayroong mga doktor na walang puting lab coat at mayroong mga maginoo na walang suot na suit. Huminto si Liway ng sandali. Mahigpit niyang isinara ang kanyang labi, parang pinipiga ang susunod na salita. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, nang bumagsak si Lolo Jose sa harap ko, wala akong nagawa. Tumawag ako ng emergency hotline, ngunit hindi ako makagalaw hanggang dumating ang ambulansya. Lahat ng itinuro ni Lolo Jose, alam ko, pero ang mga kamay at paa ko ay nanigas. Bahagyang nanginig ang boses ni Liway. Namatay po si Lolo Jose ng gabing iyon. Ibinaba ni Lola Sita ang kanyang mga mata. Ang gabing iyon ay ang pinakamahirap na alaala para kay Lola Sita. Mula noon, nagbago si Liway, mahinang sabi ni Lola Sita. Gabi-gabi, binubuksan niya ang kuwaderno ni Lolo Jose, binabasa at libu-libong ulit na nag-iensayo sa teddy bear. Ayaw na niyang mawalan ng sinuman sa harap niya. Ganoon ang kanyang determinasyon. Diretsong tiningnan ni Liway si Don Ricardo. Kaya po, kahapon, nang bumagsak po kayo sa lobby, hindi po ako huminto. Nangako po ako kay Lolo Jose na hindi ako hihinto. Isang katahimikan ang bumaba sa masikip na silid. Matagal nang lumamig ang salabat. Yumuko ng malalim si Don Ricardo. Ang pagmamalasakit na ipinakita ng iyong lolo ang nagdala sa atin dito. Ang nakilala ko ay hindi lamang isang bata. Ito ay isang dakilang dangal na buong tapang na nagtanggol sa isang panahon. Mahinang yumuko si Liway, parang kinagat. Mahigpit niyang niyakap ang kwaderno ni Lolo Jose sa kanyang dibdib. Wala po iyon. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ni Lola Sita ang kamay ni Liway. Parang binalutan niya ang magaspang na kamay ng kanyang apo, gamit ang kanyang 2 kamay. Liway, ang iniwan sa iyo ni Lolo Jose, natanggap mo pala. May mainit na luha ang lumabas sa mga mata ni Liway. Lumabas sa isip niya ang kalangitan noong 2 taon na ang nakalipas. Ang bituing kalangitan na tiningnan nila ni Lolo Jose sa veranda. Ang mainit na boses na nagtuturo ng pangalan ng mga bituin sa Italiano. At ngayon, sa masikip na silid na ito, ang init ng kamay na mahigpit na hinawakan ni Lola Sita. Isang butil ng luha ang bumagsak mula sa mata ni Liway. Malalim at malinaw na luha. Bago pa matuyo ang luha ni Liway, dahan-dahang inikot ni Don Ricardo ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay tumutok kay Mr. Garcia na nagpapabalik-balik sa pasilyo, mahigpit ang kanyang tingin. Garcia, nakarating ba sa iyo ang report kung gaano kawalang galang ang ginawa ng ating mga tauhan kahapon sa batang ito at sa kanyang lola? Na, mutla ang mukha ni Mr. Garcia. Nakarating ba sa iyo ang report? Hindi na makatakas si Mr. Garcia. Yumuko siya ng halos dumikit na sa sahig at nagsimulang magsalita. Humihingi po ako ng paumanhin.
lahat po ng pagkakamali ay sa amin. Nilingon ni Mr. Garcia, sina Lola Sita at Liway. Sita, Liway, taos puso po, kaming humihingi ng paumanhin. Nagawa po namin ang isang malaking pagkakamali. Ay, huwag po kayong yumuko. Nagmamadaling iwinagayway ni Lola Sita ang kanyang kamay. Dahan-dahang hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Liway. Bukas, gusto kong pumunta ka sa aming kumpanya. Mayroon akong gustong personal na ibigay sa iyo. Umiling si Liway. Hindi ko po kailangan iyon. Ako po ay, Liway. Gusto kong ipakita sa iyong lola kung gaano ka kahusay. Nilingon ni Liway si Lola Sita. Namumula ang mga mata ni Lola Sita. Ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa kanyang apo, ay puno ng pagmamalaki at init. Nag-atubili si Liway ng ilang sandali, at pagkatapos ay tahimik na tumango. Kinabukasan, umaga, ang lobby ng Zamora Towers ay ganap na naiiba sa dati. Nakahanay ang mga empleyado mula sa pangunahing pasukan. Sa gitna ng lobby, may pulang alpombra na inilatag at sa malaking screen sa dingding ay nakadisplay ang isang mensahe. Isang taos-pusong pasasalamat kay Liway Santos, ang munting bayani na nagligtas sa Zamora Holdings. 10:10 po ng umaga. Isang itim na sedan ang huminto sa harap ng pangunahing pasukan. Ito ang sasakyang personal na inihanda ni Don Ricardo. Bumukas ang pinto at bumaba si Liway. Ngayon, hindi siya nakasuot ng lumang apron. Nakasuot siya ng isang magandang dress na inilabas ni Lola Sita mula sa likod ng aparador. Mahigpit na hawak ni Liway ang kamay ni Lola Sita. Nang magsimula silang maglakad patungo sa pangunahing pasukan, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang nakita ni Liway. Si Mr. Reyes ay nakatayo sa harap ng pasukan. At nang makita niya si Liway, yumuko siya ng malalim. Iyon ang taong nagpalayas sa kanya, tinatawag siyang pakialamero. Ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng paggalang. Liway, hinihintay po namin kayo. Pagpasok sa lobby, sabay-sabay na yumuko ang mga empleyado na nakahanay, pumulandit ang palakpakan. Sa oras na dapat ay nagmumap siya sa sulok, si Liway ay naglalakad sa gitna ng lobby, hawak ang kamay ng kanyang lola ng buong dignidad. Lola, bakit po sila nagpapalakpakan? Nagpapasalamat sila sa iyo, Liway. Sa gitna ng lobby, may entablado na inihanda. Inalalayan ni Don Ricardo si Liway sa entablado, kasama rin si Lola Sita. Hinawakan ni Mr. Garcia ang mikropono. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Ngayong araw, ang pagtitipong ito ay inihanda upang ipahayag ang aming paumanhin at pasasalamat kay Liway Santos. Kamakailan lamang, sa lobby na ito, si Chairman Zamora ay biglang inatake sa puso. Sa sandaling iyon, nang lahat ay nagkakagulo, tumakbo si Liway Santos at iniligtas ang buhay ng chairman. Tahimik ang lobby. Ngunit, imbes na pasalamatan si Liway Santos, nagpakita pa kami ng kawalang galang. Si Liway Santos ay hindi lamang isang bata. Siya ay isang sanay na tao na gumawa ng pinakaperpektong desisyon sa isang emergency situation. Siya ang tunay na tagapagmana ng mga turo ni Dr. Jose Santos, ang maalamat na doktor na nagligtas ng maraming buhay sa Italia. Buong puso po kaming humihingi ng paumanhin sa aming kamangmangan at kawalang galang na nagdulot ng malalim na sakit sa inyo sa ngalan ng lahat ng empleyado. Yumuko ng malalim si Mr. Garcia at pumulandit ang palakpakan. Ang palakpakan, parang kulog, ay umalingaw-ngaw sa buong makulay na marmol na lobby. Lola, lahat po sila ay nagpapalakpakan para sa akin. Tiningnan ni Lola Sita si Liway at ngumiti. Basang-basa ang gilid ng kanyang mga mata. Nang tumahimik ang palakpakan, lumapit si Don Ricardo. Hawak niya ang isang envelope. Liway, ito ay isang personal na pasasalamat mula sa akin at ang halaga ng buhay na iyong iniligtas. Binuksan ni Don Ricardo ang envelope. Ang una ay isang financial assistance para sa pagtanda ng iyong lola, 5,000,000 piso. Huwag ka nang magtrabaho ng mahirap at mamuhay ka ng mapayapa. Ang pangalawa ay isang scholarship certificate para kay Liway. Lahat ng matrikula ay susuportahan hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Tiningnan ni Don Ricardo si Liway at ngumiti. Liway, mayroon kang mahusay na lolo at lola. Mag-aral ka ng mabuti at maging isang kagalang-galang na tao tulad ng iyong lolo. Mahinang tumango si Liway.
Nagniningning ang kanyang mga mata. Matagal na tinitigan ni Lola Sita ang mga papeles. Hindi ito marangyang titulo o malaking pera. Isang dokumento na nagpapatunay na naibalik ang kanilang dangal. Isang dokumento na naglalaman ng kanilang kinabukasan. Sapat na iyon kay Lola Sita. Mahigpit na niyakap ni Lola Sita ang mga papeles sa kanyang dibdib. Maraming salamat po. Talagang maraming salamat po. Matapos ang seremonya, dahan-dahang naglakad-lakad si Liway sa lobby. Ang makulay na marmol na sahig, ang matataas na salamin na bintana, ang nagniningning na ilaw. Ilang araw pa lang ang nakalipas, dito nagmomop si Liway pagkatapos ng klase. Huminto si Liway sa harap ng salamin na bintana. Inabot niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang ibabaw ng salamin. Malinis. Wala ni isang fingerprint, nagniningning. Hindi na niya kailangan pang kumabog ang kanyang dibdib dahil sa isang fingerprint, Liway. Mula sa likod, isang boses ang narinig. Nang lumingon siya, nakita niya si Mr. Reyes. Yumuko pa rin. Ihahatid ko po kayo. Tiningnan ni Liway si Mr. Reyes. Naalala niya ang mga masasamang salita na ibinato sa kanila ilang araw na ang nakalipas. Ngunit hindi nagalit si Liway. Sa halip, tahimik niyang sinabi, "Tito, laging sinasabi ni Lolo Jose, huwag mong husgahan ang mga tao sa panlabas na anyo. Mayroong mga doktor na walang puting lab coat at mayroong mga maginoo na walang suot na suit." Nanginig ang balikat ni Mr. Reyes. Sa susunod, kung may darating na lola at bata na tulad namin, sana ay alukin mo sila ng isang mainit na tasa ng tsaa. Malambot ang boses ni Liway, ngunit ang bigat na naroon ay hindi kailanman magaan. Walang sinabi si Mr. Reyes. Yumuko lamang siya ng malalim. Hinawakan ni Liway ang kamay ni Lola Sita at nagtungo sa pangunahing pasukan. Bago sumakay sa sasakyan, nilingon niya ulit ang lahat. Ang makulay na salamin na dingding, ang nagniningning na lobby, at ang mga empleyado na nakahanay at naghahatid. Ganoon din kaya ang pakiramdam ni Lolo Jose nang unang tumapak siya sa ospital sa Roma? Natatakot, ngunit may dignidad sa sandaling iyon. Ngayon, sa sandaling ito, sigurado akong pareho. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Liway at Lola Sita ay nakatayo sa harap ng isang tindahan ng bulaklak. Sa likod ng salamin, nakahanay ang iba't ibang kulay ng bulaklak. Ngunit sa isang lugar lamang nakatuon ang mga mata ni Liway, puting sampagita at dilaw na gumamela. Iyon ang paboritong bulaklak ni Lolo Jose at ang paboritong bulaklak ni Nanay. "Lola, pwede po bang bumili ng bulaklak?" "Siyempre, Liway." Nang makarating sila sa sementeryo, malambot na lumalaganap ang sikat ng araw ng hapon. 3 lapida ang magkakatabi. Ang lugar kung saan nakahimlay sina Lolo Jose, tatay at nanay. Lumuhod si Liway sa harap ng lapida. Dahan-dahan niyang inilagay ang bouquet sa harap ng lapida. Ang puting sampagita at dilaw na gumamela ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw sa malamig na bato. Ipinikit ni Liway ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang mga kamay. "Lolo, nagawa ko po. Hindi po ako huminto ngayon. Lahat po ng itinuro ninyo, naaalala ko." At pagkatapos ay bumaling siya sa isa pang lapida. "Tatay, Nanay, malakas po ako. Nagpupursige po ako. Kasama si Lola. Huwag na po kayong mag-alala." Matagal na umupo si Liway doon. Basang-basa ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit may malambot na ngiti sa kanyang labi. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang inilagay ni Lola Sita ang kanyang kamay sa balikat ni Liway. "Liway, umuwi na tayo." Tumango si Liway at tumayo, at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lola Sita. "Lola, alam ninyo po ba ang huling pahina ng kuwaderno ni Lolo Jose? Ang huling pahina? May sulat po si Lolo Jose para sa akin." "Liway, darating ang panahon na mauuna ako. Ngunit ang maliliit mong kamay ay may kapangyarihang magligtas ng buhay. Huwag mong kalimutan, ang mga kamay na iyan ang aking dangal." Naputol ang hininga ni Lola Sita. Hindi niya alam na may ganoong salita na iniwan ang lolo ni Liway. "At saka po, Lola, kagabi sinulat ko po sa ilalim noon." "Anong sinulat mo?" "Lolo, nagawa ko po." "Hindi po ako huminto ngayon." Walang masabi si Lola Sita. Hindi niya mailabas ang kanyang boses. Sa loob ng 5 taon, sinisisi ni Lola Sita ang kanyang sarili. Natatakot siya na baka nahihiya ang kanyang apo dahil sa kanyang trabaho bilang tagalinis.
Ngunit alam ni Liway ang bigat ng iniwan ni Lolo Jose at kung gaano kahirap araw-araw na pinoprotektahan siya ni Lola Sita. Pumulandit ang luha sa mata ni Lola Sita. 5 taong pinigil na luha. Ang mga luha na hindi niya inilabas kahit na binato siya ng masasamang salita bilang tagalinis, kahit na tinanggal siya sa trabaho at pinalayas, ay bumagsak na parang binuksan ang gripo dahil sa mainit na salita ni Liway. Liway, niyakap ni Lola Sita si Liway ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang maliit na katawan niya ay ganap na nakasiksik sa braso ng kanyang lola. Salamat, Liway. Talagang salamat, Liway. Sa sandaling iyon, nangako si Liway. Simula ngayon, hindi na siya mamumuhay sa anino ng iba, kundi bilang kanyang sarili, hindi na siya magtatago. Mamumuhay siya ng may dignidad at tuwid ang likod. Sa masikip na silid ng lumang apartment, nagsimula ang maliit na pagbabago. Pinalitan ang mamasa-masang wallpaper. Inayos ang sirang pinto. Sinarhan din ang mga siwang sa bintana na pinapasukan ng hangin. May bago ng computer sa mesa ni Liway. Nagsimulang magboluntaryo si Lola Sita sa Barangay Health Center. At si Liway, minsan sa isang linggo, ay nagtuturo ng basic first aid sa mga senior citizen doon. Ang teknik na pinahusay ni Lolo Jose sa Roma, ang teknik na muling nagbigay ng liwanag sa lobby ng Zamora Towers, ay ibinabahagi niya sa mga tao sa paligid niya. Ganito po ang paghawak ng kamay. Diinan po ninyo sa gitna ng dibdib. Kahit mahirap, huwag po kayong hihinto. Ipagpatuloy po hanggang dumating ang paramedic. Ang boses ni Liway ay malinaw at matatag. Hindi na siya ang bata na nakakubli sa sulok. Isang tahimik na hapon, mag-isa si Liway sa silid. Lumalaganap ang mainit na sikat ng araw mula sa bintana. Kinuha ni Liway ang kuwadernong gawa sa balat ni Lolo Jose mula sa aparador. Binuksan niya ang huling pahina ng kuwaderno. Sa ilalim ng sulat na isinulat ni Lolo Jose, may nakasulat si Liway gamit ang lapis. Kinuha ni Liway ang kanyang lapis. At sa ilalim nito, maingat siyang nagsulat ng isang bagong linya. 1985, ang doktor na Pilipino. 2026, si Liway Santos ng Maynila. Ang buhay ay umikot at nagbalik sa akin. Mahirap, ngunit hindi na sayang. Tinapos ni Liway ang huling salita at inilapag ang lapis. Tahimik niyang isinara ang kuwaderno. Mula sa labas ng bintana, lumalaganap ang nagniningning na sikat ng araw. Ngumiti si Liway sa liwanag na iyon. Takip silim na. Magkatabi sina Lola Sita at Liway sa isang park bench. Sa pagitan nila ay nakahanay ang mga pandesal. Lola, masarap po ito. Ito ang mga pandesal na gawa ni Lola Sita. Hindi pandesal na galing sa convenience store, kundi gawa sa sariwang sangkap at maingat na inihanda. Kain ka ng marami, marami pa. Nang matapos kumain ng pandesal si Liway, tiningnan niya si Lola Sita. Lola, masaya po ba kayo? Isang biglaang tanong. Nag-isip ng matagal si Lola Sita at pagkatapos ay ngumiti. Siyempre, masaya si Lola. Hinawakan ni Lola Sita ang kamay ni Liway. Liway, sabi ni Lolo Jose, di ba? Tiningnan ni Lola Sita ang kalangitan na kulay kahel sa takip silim. Mas matingkad ang bukas kaysa ngayon. Tuluyan nang lumubog ang araw at nagsimulang lumitaw ang isa-isa ang mga bituin sa kalangitan at sa lumang pamayanan, umakyat ang isang bilog na buwan. Maliwanag at malumanay ang buwan. Ang liwanag ng buwan na iyon ay pantay na umiilaw ng mainit mula sa pinakamataas na bahagi ng mundo hanggang sa pinakamababa. Ang makinang nagubat ng mga gusali sa Makati at ang makipot na eskinita ng barangay Masipag sa Tondo, lahat ay nagniningning sa ilalim ng iisang liwanag ng buwan.